Ang umaga sa buong Pilipinas. May harding mapananalanginan, doon si Jesus naghihintay. O kay inam ng panalangin ang hardin, doon kay gandang manalangin. Tayong natulog sa luklukan ng Diyos sa hardin ng pananalangin. Mapagpalang araw pong muli sa lahat ng ating mga minamahal na kaibigan at ating mga tagapakinig. Kayo po ay patuloy na sumusubaybay dito sa ating programang Hardin ng Panalangin. Ako pong muli ang inyong kaibigang hardinero, Pastor Eman Aquino, na nagsasabing, every gising is a blessing. Masaya po akong muling makasalo kayo ngayong umaga sa ating pananalangin at siyempre tayo'y muling mapalakas ng Diyos sa kanyang makapangyarihang mga salita na siyang bumabago ng ating buhay. Halina kayo mga kaibigan, wag na po nating pagtagalin. Magsimula na po tayo sa pagbubulay sa mga salita ng Diyos. Patuloy po nating pinagbubulayan ang bahagi ng Isaiah Kapitulo 6 at inaasahan ko na nasusundan po natin ang seryeng ito na pinamagatan nating Open My Eyes, Lord. Babasahin kong muli talatang 1 hanggang 4. Samahan niyo po akong pakinggan ng mga salita ng Panginoon dito sa Isaiah Kapitulo 6, talatang 1 hanggang 4. Noong taon na mamatay si Haring Uzzias, nakita ko si Yahweh na nakaupo sa isang napakataas na trono. Ang laylayan ng kanyang kasuotan ay nakalatag sa buong templo. May mga serapin sa kanyang ulunan at ang bawat isa'y may 6 na pakpak. 2 ang nakatakip sa mukha, 2 sa mga paa, at 2 ang ginagamit sa paglipad. Sinasabi nila sa isa't isa ang ganito, Banal, banal, banal si Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Ang buong daigdig ay puspos ng kanyang kaluwalhatian. Sa lakas ng kanilang tinig ay nayanig ang mga pundasyon ng templo at ang loob nito'y napuno ng puso. Ang malinaw na nakikita natin dito sa serye na ating pinagsasaluhan ay napakahalaga ng ating personal na engkwentro sa ating Panginoon dahil ito ay magbubunga ng pagbabagong buhay sa bawat isa sa atin at ganoon din naman ay magkakaroon ng pagkakataon din na mabago ang buhay ng iba dahil sa patotoo natin sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus. At sa ganitong paraan ay nagiging kasangkapan tayo ng Diyos na maibahagi ang mabuting balita ng kaligtasan sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus. Now, hindi magiging convincing yung ating testimony o ating mga sinasabi kung sasabihin natin sa iba, halimbawa ay nakapanood tayo ng isang napakagandang movie at sasabihin natin, panoorin nyo yung movie dahil ako mismo ay
nakapanood at talagang napakaganda, di ba? Magiging convincing yon kapag talagang napanood mo. Pero kung hindi, mahirap paniwalaan. Kung ang isang masarap na pagkain ay sasabihin lang nating ang sarap, hindi ko pa natitikman. Naku, paano mo nasabing masarap? Di ba? Kailangang natikman mo ito, naranasan mo, at talagang napatunayan mo na masarap at bago mo sabihin sa ibang tao na bilhin din ninyo, kainin din ninyo ang pagkain ito. Ganon din, masasabi mo lang sa mga tao nga na taste and see that the Lord is good kung ikaw mismo ay nakita mo at naranasan mo ang kabutihan ng Diyos. Now, ganito nga yung nakita nating nangyari kay Isaiah dito sa chapter 6. Kasi nga ang problema ng Juda noon, hindi nila talagang kilala kung sino ang Diyos. Kaya nga sinabi ng Diyos sa kanila sa chapter 1 verse 2, hindi niyo ako kilala. My people do not understand. Itinakwil nila, tinalikuran nila ang Diyos. Sinasabing the Holy One of Israel sa verse 4 ay binaliwala ng mga Israelita. Kaya nga bago pa ipakilala ni Prophet Isaiah ang Diyos sa mga makasalanan sa Juda, before he can speak for this holy God, kailangan muna niyang magkaroon ng personal encounter with God. No? At yun yung sinasabi niya sa chapter 6 verse 1. Noong panahon na namatay si Haring Uzzias, noong taon na namatay, ay nakita ko ang Panginoon, sabi niya. At sinasabi ng maraming mga Bible scholars or interpreters na ito yung pasimula nga ng pagkakatawag ng Diyos kay Prophet Isaiah. Bago pa yung mga sinabi niya doon sa chapter 1. Nagsimula na siyang maglingkod bilang propeta ng Panginoon sa huling taon na ito ni Haring Uzzias ng Juda. At kung kikilalanin kung sino ba itong si Haring Uzziah, tinawag din siyang Azariah doon sa 2 Kings chapter 15 verse 1, pero sa chapter 26 ng 2 Chronicles, Uzziah yung ginamit na pangalan. Huwag na po tayong malito dahil ang mga hari kasi noon ay binibigyan ng pangalan sa kanilang posisyon, no, bilang hari. No? At itong si Uzziah, ang kanyang pangalan bilang hari. Pero Azariah, yung pangalan niya nung siya'y pinanganak. Okay? So ngayon ay makikita nyo na ito'y isang mabuting hari, relatively speaking, at nagsimula siyang maghari. Batang-bata pa, 16 years old. Can you imagine, 16 years old, namumuno na sa isang bansa. At tumagal ng 52 years. No? Ang tagal talagang nagserbisyo. Sa simula, makikita nyo meron siyang banal na takot at magandang relasyon sa Diyos. Pero sa bandang huli ay naging mayabang, sabi ng 2 Chronicles chapter 26 verse 16. Nakakalungkot yung kwento niya. No? Naging unfaithful siya sa Diyos. Pumasok siya sa templo para magsunog ng insenso, samantalang hindi naman po siya saserdote o pari. Pinagalitan siya ng maraming mga pari nung nakita ito. Ikinagalit naman niya ito, hindi siya pumapayag na ma-rebuke. At nagalit sa kanya ang Diyos at nagkaroon siya ng ketong. Nung panahong yun, nakamamatay na sakit. Skin disease hanggang sa mamatay siya. Well, doon sa puntong yun, nagpatuloy si Isaiah sa prophetic ministry niya hanggang sa mga taon pa ng paghahari ng mga sumunod na hari, si Jotham, si Ahaz, at si Hezekiah. No? Sabi niya doon sa verse 1 ng chapter 1. Now, mahabang panahon ang paglilingkod ni Isaiah sa ating Panginoon, pero hindi niya makakalimutan ang pagkakatawag sa kanya ng Diyos. Yung personal encounter niya with God. Sa aking pananaw, napakahalaga nito sa atin. Sabi nga ay doon sa commentary ni Charles Spurgeon. Sabi niya, it was a vision that must have remained in his memory the rest of his life. The holiness and the glory of God struck him at once. No? Sa marami nating nakikita sa panahon natin ngayon,
kung saan-saan na pupunta yung ating atensyon, mga nangyayaring sirkumstansya, kalamidad, problema, pangangailangan. And then sa ministry, agad-agad ang ating pinag-uusapan, ano nga ba ang vision ng ministry? Well, wala namang problema doon. Pero sa lahat ng yan, sa lahat ng nangyayari, wag na mawawala yung ating vision of God, kung sino siya sa panahong ito sa ating buhay. Tulad din ni na Moses doon sa Exodus chapter 3 at ni Prophet Jeremiah sa Jeremiah chapter 1 at si Ezekiel sa kanyang aklat sa chapter 1 to 3, makikita nyo sila may kanya-kanya silang personal na encounter sa Diyos. Mabago man ang panahon, mamatay man ang hari, magpalit man ng hari o anumang tinitingnan o inaasahan natin ngayon, magbabago din. Mawawala din, di ba? But only one will remain and not change. He is alive. He is the King of all kings. He is still on His throne. Kung nakita siya ni Isaiah sa trono noon, hanggang ngayon, siya pa rin ang nasa trono. Hindi magbabago yun. Yun siya dapat, ang Diyos dapat ang tingnan natin. Kasi pag napunta sa iba ang iyong atensyon, talagang kung ano-ano na ang iisipin mo, andyan na papasok na ang pag-aalala, takot, pag-aalinlangan na, lahat na ng negatibo. Kasi ang nakikita mo yung malaking problema. Kaya nga lagi ko naaalala yung sinabi ng aking mentor, huwag mong tingnan yung malaki mong problema. Tingnan mo ang napakalaki mong Diyos na mas malaki pa sa problema mong pinagdadaan. Siya dapat ang tinitingnan. Kaya nga lang, sabi ko nga, mahirap kasing laging tingnan o hindi mangyayari yung lagi mong makita ang Panginoon kung wala ka namang personal na encounter sa Diyos. Kung hindi mo naman natikman ang masarap na pagkain, hindi mo sasabihin sa iba, natikman nyo ito, hindi ko pa nalasahan o natikman man lang sa buhay ko. No.
Sa bawat paghinga, sa bawat tibok ng puso, may himig na di marinig, ngunit totoo. Ang mundo ay maingay, puno ng alalahanin, subalit may tinig na nagsasabing, huwag kang mag-alala, aking anak. Mahal ka ng Diyos, kaya huminga ng malalim, ibunto ng bigat, ipikit ang iyong mga mata, pakinggan ang bulong ng kanyang pag-ibig, pag-asa ang dala sa bawat paghinga. May mga araw na madilim at puno ng kalungkutan, parang walang liwanag, walang makapitan. Subalit ang kanyang pangako
ibunto ng bigat, ipikit ang iyong mga mata. Pakinggan ang bulong ng kanyang pag-ibig, pag-asa ang dala. Sa bawat paghinga, mahal ka ng Diyos. Huminga ng malalim at manatili sa kanyang pag-ibig. Mahal ka ng Diyos. Huminga ng malalim. Ako nga po si Pastora Alice ng Jesus Reigns Ministry, Zamboanga, naka-assign as a missionary pastor. Sa pagkakataon na ito, nais ko po na samahan niyo ako sa ating makabayan panalangin. Panginoon Diyos, dalangin po namin na patuloy po na ingatan mo kami sa aming nararanasan ng mga kalamidad. Tulungan mo po yung mga tao na kung saan itinalaga para maabot yung mga tao na kung saan ma-rescue sila at maingatan sila sa anuman bagay na kanilang nararanasan. Ganon din, Panginoon, yung mga taong ito na tumutulong, bigyan mo sila ng resilient, strength, wisdom, guidance, kung ano yung mga bagay na dapat nilang gawin in time of emergency, crisis, na kung saan higit na nakikita mo ang pangangailangan ng mga taong ito na tumatawag sa iyo at humingi ng tulong. Ganon din, Ama, dinadalangin namin yung mga damages, Panginoon, mga tahanan, mga pananim, mga nasira, Panginoon, ng kalamidad, mga tao na kung saan wala po silang maasahan, kundi, O Diyos, Ikaw, at yung mga tao na mga agency na inilagay ng aming government, mga NGO, na itinilaga para ito pong nasa kalagayan ng mga taong pangangailangan ay matugunan. Ganon din, Ama, idinadalangin po namin ang effective response, Panginoon, yung mga aid, yung food support, Panginoon, at yung mga medical support, Ama, para doon sa mga tao na biktima. Patuloy, Ama, na mag-raise up ka pa ng mga tao na aabot, Ama, sa mga maraming pamilyang nangangailangan. At ganun din, Panginoon, salamat, O Diyos, sa mga nananalangin, sapagkat alam namin na sa amin pong sama-samang pananalangin, O Diyos, meron pong power na You are really answers our prayer para po doon sa mga may sakit, para po doon sa mga tao na kung saan kailangan nilang makarecover doon sa mga property nila na nasira dahil po sa kalamidad na nagdaan. Dalangin po namin na patuloy bigyan mo sila ng strength, increase our faith and trust to you, O God, that anuman po yung aming dinadaanan ng mga difficulties sa buhay namin, alam namin magiging bukas ang kalangitan at ang mga panalangin ng bawat isa ay mayroon po itong sapat na kasagutan na nagmumula sa inyo. Salamat, O Diyos. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Kagalakan ko po ang maging lingkod ng Diyos sa inyong buhay,
dito pa rin sa Impilang 1116 DXAS, your community radio. Isa lamang kami sa mga himpilan ng FEBC Philippines, kasapi ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Kung nangangailangan po kayo ng panalangin at pagbisita sa inyong bahay, maaari niyo pong ipadala ang inyong mensahe sa mobile number 0917-125-8201. Hanggang sa susunod pong muli sa parehong oras at himpilan pa rin, maraming salamat sa inyong pakikinig at maraming salamat kay Rolando Alfonso at Romel Paulino na umaalalay sa atin sa bawat umaga. Ako po muli ang inyong hardinero, Pastor Emma Aquino. Paalala po, sa lahat ng ating ginagawa, luwalhatiin natin ang Diyos. May harding mapananalanginan, doon si Jesus naghihintay. O kay inam ng panalangin ng hardin, doon kay gandang manalangin. Tayong natulog sa luklukan ng Diyos sa hardin ng pananalangin. O kay sarap ng lumapit sa banal niyang harapan, at ang ganap na pag-ibig ay ating makakamtan. Ilaan pangako niyang kalooban. Tayo na't manalangin bawat panahon. Tayo na't pagpalain, hanapin ang Panginoon sa hardin ng panalangin. 1116